Your Honors, Giit ni Kaufman, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para litisin ang dating Pangulo ng crimes against humanity of murder and attempted murder para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, wala raw dahilan para dalhin si Duterte sa ICC kundi lang dahil sa nakagugulat na pananalita nito. Nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa batas. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay ng mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon sa kanilang akusasyon. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. ICC na supalpal sa katotohanan sa inilabas na ebidensya ng abogado ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang ikatlong araw ng paglilitis kay dating Pangulong Duterte na kung saan unang naglabas ng ebidensya ang mga katunggali ng mga abogado ng di umano biktima ng AJK. Ngunit sa ribatal ng abogado ng dating Pangulo na si Atty. Nicholas Kaufman ay sinupalpal sa katotohanan ang Korte Suprema ng ICC na tinawag dito na isang politically motivated nang hulihin nila si PRRD sa Pilipinas at dalhin sa dahig Netherlands na ayon pa ng abogado ni PRRD na si Atty. Nicholas Kaufman na dapat dismiss na ang kaso dahil hindi sapat ang mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Depensa naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagharap ng kanilang argumento ngayong ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa ICC. Kabilang sa iginiit ng kanyang abogado, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang paglilitis ang reklamo. Vicky, ngayon nga ang ikatlong araw ng confirmation of charges hearing para sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ang depensa ang naglatag ng kanilang mga ebidensya at argumento kung bakit dapat daw i-dismiss ng pretrial chamber 1 ng ICC ang tinawag nilang politically motivated charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung bakit hindi daw dapat ito makumpirma at tumuloy sa isang trial proper. Paalala pa ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman, walang kailangang patunayan ng depensa dahil ang burden of proof ay nasa prosekusyon. President, Your Honors, Giit ni Kaufman, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para litisin ang dating Pangulo ng crimes against humanity of murder and attempted murder para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, wala raw dahilan para dalhin si Duterte sa ICC kundi lang dahil sa nakagugulat na pananalita nito. Pero ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo. At hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresenta ng prosekusyon, Sa patuloy nga ng ribatal na inilabas ni Atty. Nicholas Kaufman ay nakakita ito ng 35 ebidensya ng paghimok ng dating Pangulong Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa tamang proseso ng paghuli sa mga kriminal. nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa batas. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Once again, on shielding criminal agents from prosecution. And I quote, "But if you do your duty, do not worry about cases.
I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility. Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Pilipinas at sa Davao, sinabi ni Kaufman na wala raw nag-uugnay sa mga insidenteng ito sa extrajudicial killing. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count one? It is not as if criminals have identifying features such as a shifty look or a 5 o'clock shadow or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. In our submission, there has to be, at the very least, an objectively discernible characteristic which unites the members of the targeted group such that they can be deemed a civilian population for the purposes of the attack. Leaving the determination of membership of a civilian population to the people who pulled the trigger introduces a degree of random selection. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. It is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred. And so, as a result, he must be criminally responsible. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out, pulled the trigger, or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Dugto nga ng pahayag ng abogado ni PRRD na si Atty. Nicholas Kaufman na diretsahang sinabi ng abogado na walang nakuha ni isang witness ang prosecution na nagsabi at narinig nila ang dating Pangulong Duterte na nag-utos para gawin ang krimen alinsunod sa paratang ng mga taong galit kay Pangulong Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video na tila nasupalpal sa katotohanan ang Korte Suprema ng ICC. Narito ang video. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay ng mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon sa kanilang akusasyon. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Yan nga, Vicky, exactly yung sinasabi at ginigiit ng depensa, no, na nabigo raw ang prosekusyon na patunayan na ang mga murder na naganap ay bilang resulta ng direktang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na raw ito para kumbinsihin ang pre-trial chamber 1 na inosente si Duterte. Hindi raw na-establish ng prosekusyon na may common plan sa pagitan ng suspect at ng mga co-perpetrators na nauna na ring binanggit sa proceedings na ito, na may
may mutual plan silang napagkasunduan at may criminal intent. Lahat daw ng circumstantial evidence ay mababang kalidad ayon sa depensa. At complete fiction lang din daw ang Davao Death Squad, tila eksena na kinuha raw sa pelikulang Godfather na parang si Duterte raw ang ginawang bida sa pelikula na kung saan pinagbidahan ni Al Pacino. Pinabulaanan din ng depensa ang lahat ng binanggit ng prosekusyon na common plan gaya na lamang ng command circular ni De La Rosa, ni PNP Chief Bato De La Rosa, na siya'y gawing, nung siya maging PNP Chief, na nag-uutos ng Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito. Pinalabas daw ito ng prosekusyon na utos para targetin ang mga suspect o sangkot sa droga. Pero ang totoo raw, ang ibig sabihin ng Oplan Tokhang ay knock and plead. At pinuna rin ng depensa ang paggamit ng prosekusyon sa salitang neutralization o bilang euphemism o pinagandang salita para sa murder. Sa ngayon, Vicky, ay nagpapatuloy na ang second session ng confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, nagpapatuloy din ang paglalatag ng mga argumento ng depensa. Ngayong buong araw ay nakalaan para sa depensa since meron silang 3.5 hours para magbigay ng kanilang mga argumento. Hindi lang ngayon matatapos ang kanilang paglalatag ng argumento. Hanggang bukas yan ay makakapagbigay pa sila ng kanilang mga argumento at pagkatapos nito ay magko-closing statement na ang prosekusyon, ang depensa at ang CLRV bukas. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!